isa munang maligayang pagbati. Congratulations. Kay paring King. kaya pala biglang naging ganun yung yung background. Ayan. Yes, maraming Sorry. Okay. Maraming salamat. Nasobrahan. maraming salamat sa inyo, guys. Maraming salamat. Yan. Okay, mga kapatid, alam nyo na naman, alas 12 na naman tuwing Wednesday. Eto na, episode number 3, no? Di mo kalain, parang, kakaumpisa lang natin, pangatlo na pala kagad, no? Ayun. Wow. Laugh Out Lunch on the Morning Brew Radio Show. Yay! Yes, sir. This time with Kuya Mac and Kuya Kin. Ayan, mga pare ko. Bati-bati mo. Wag pala kayo mambati. Greet na lang. Greet kayo, greet. Tinigil na namin yung pambabati. Dati kasi... Ano bang masama dun? Dati kasi nang babati kami kung ano nangyayari. Yung iba, nilalabasan ng ligaya dahil nababati. Sabi ko, tigilan natin yan. Greet na lang, pare. Greet. Sige. Dalawang klase naman ng bati, di ba? Maraming ibig sabihin yata ang bati na word eh. Parang depende kung saan mo. Di ba yung, ba't sumakit yung tiyan? Nabati. Yun. Oo nga, no? Nabati, Binati ako niyan. Binati. Or yung bati. Hindi na tayo magkaaway. Bati na tayo. Oo nga, no? Buti na breakdown mo yan, pare, no? Iba-ibang klase nga pala ang bati, no? Kasi parang meron pa yung itlog naman. Binati. Di ba? Kasi parang hirap eh. Actually, doon na talaga galing yan. DJ. Doon na galing yan. Kasalanan yun. Hinatid mo na eh. Hinatid mo na sa tao. Kasi ano ba, sino ba sisisi natin hindi itlog? Di ba? Oo, hindi naman. Which made me realize, hindi pala lahat pwedeng palitan ng grit. Diba? Dahil iba-iba pala, iba-iba nga naman pala yung hindi lahat pwede palitan ng grit. So, Kin, share mo naman sa amin yung pakaramdam ng kinasal. Ay, kasal ka na ba, DJ Tommy? Pag nasa labas ng bahay, hindi. Very smart. Ano pa lang kami. So, kahapon lang kami kinasal eh. Very intimate. Yeah. Sa mayor's office kami, tapos immediate family. Immediate family lang yung kasama, and then yun rin yung sa reception. Kasi mahal kasi ang kasal ngayon eh. Sa totoo lang, kung bibigay mo lahat ng luho ng isang kasal, masyadong mahal. Parang hindi na hindi na makatarungan eh. Kung sabihin nga. That's true. Ang option ko lang mga pare, simpleng kasal. O sasayaw ako sa Adonis. Yun lang yung pagpipilian ko. Tapos, natanggal ako sa Adonis. So simpleng kasal tayo. O sasayaw sa Adonis. Tayo sa simpleng kasal. Kaya lang minsan, ang problema pare kasi hindi ko naman nilalahat yung mga babae minsan, alam mo, ang katwiran nila, once in a lifetime lang mangyayari ito eh. Sana maging, di ba? Parang, kaya tayo naman mga lalaki, dalawa na lang pagpipilian natin. Gusto mo ba maging tama o gusto mo maging happy buong buhay mo? Gusto mo maging tama? Gusto ba ikaw yung tama o ikaw yung masaya buong buhay? Kasi minsan, ito, hindi naman sa ito opinion ko lang. Kasi minsan, lalo na yung nag-attend kami ng marriage counseling. Tapos, parang isa sa common na problem daw, yung pera. Kasi, totoo. Which is ironically, ang irony kasi nun, minsan, magpapakasal ka na sobrang mahal. Then after ng kasal mo, ang problema nyo, pera. Yes, diba? Exactly. Kasi, kumbaga, yung iba, ako parang may kaibigan ako, nung kinasal siya, halos pumalo ng half-M. Halos pumalo ng half-M. Kasal pa lang. Totoo yan. Kasi feeling ko yung ibang nagpapakasal ng ganyan, talagang gumagastos talaga. Alam mo yung isang bonggang kasal. Parang tumataya ka ng loto, parang hoping ka na isa dun sa mga ninong na makukuha mong bigyan ka ng isang magandang regalo. Nakabawi ka. Yun. Talagang pag nakita nyo, bawi! Nag-aapiran kayo mag-asawa. Sabi sa'yo, hindi ako naniwala sa'yo nung una. Muntik pa tayo mag-break. Going back sa sinabi ni Paring Kin, totoo yan eh. Kasi alam niyo naman, sumasideline ako as wedding host, wedding singer, ganyan. I've been in the wedding industry long enough. Yung mga ikakasal, kahit
kahit nga may kaya na, kahit na may pera na, pagdating sa usapin ng how much ang budgetin, nagdadalawang isip pa rin dahil grabihan naman talaga no? Yung parang nowadays yung wedding package na kukunin mo na 100,000, parang simpleng-simple na lang 100,000 na yun parang simpleng-simple pala. Kaya, di ba? Yeah. Dami na mabibili sa 100,000. Oo nga, ilang dosenang itlog din yun, no? Dami-daming babatiin din. Maraming batian yun, Speaking of itlog, magkakaroon po ng seminar or briefing for employees about MPOX. Ayan, this will be on September 24, 2024. Anong kinalaman ng itlog? Kasi minsan, di ba, yung MPOX isa sa mga signs yan. Pagka nagkaroon ka ng blisters na, makati yan di ba? Okay. Saan yung itlog? Saan natin ipapasok yung itlog? I think sa Makati lang. Sa Makati. Doon lang talaga siya nakaka-relate. Well, we're just kidding we're trying to get the message across to you guys. September 24 po, from 9 a.m. to 12 noon at the Function Hall B, Subic Bay Exhibition and Convention Center. So, mahigpit is that even the right word? Talagang iniimbitahan. Yan, talagang pinapapunta po kayo yung mga SBM employees. So, time allowed daw po to. So, even naka-duty ka, pwede kang pumunta. Ayan. I think open din for the public kung gustong umattend. Kasi general knowledge to para malaman natin tungkol sa MPOX. Kasi isa yan sa mga pinoproblema ngayon no? Kumusta ba siya? Ano na ba? Marami na ba? Well, so far, medyo pa-down na yung trend ng nai-infect. Dati kasi nung a couple of days ago medyo umaangat. Medyo pababa naman na dalawang. Pero meron pa rin, it's still there. Nandiyan pa rin. Kaya mag-ingat pa rin. Yes. Ang MPOX naman is na nakukuha or nahahawa tayo, kailangan may contact talaga. Hindi kagaya ng COVID. Mahatsingan ka lang. Humihinga lang siya, dumaan ka sa direksyon ng paghinga niya. Ba't ka dadaan sa direksyon ng paghinga niya? Papasok ka sa ilong niya. Yun, maaari ka nang mahawa, di ba? Isang confined space. Yeah. At least yung MPOX, kahit papano, kailangan talagang nagkamay kayo, nagyakap kayo. May ano ba? Pero virus siya. Virus siya, no? I think so. Nag-hug kayo. Gano'n daw ba katagal? May sabi sila. Kung gano'n katagal yung physical contact bago siya malipad. Well, talagang contact lang. Halimbawa, kamay tayo, yun lang. Meron, yun na. Mahahawa ka na. Nagyakap kayo. Kaya iwasan na po muna natin kung palayakap tayo. Halimbawa, pupunta na tayo sa trabaho. Yayakapin mo si Mrs. Okay. Paglabas mo yung kapitbahay naman. Akala ko naman yung sa trabaho. Ang trabaho, kailangan mo namang niyayakap, DJ Tony. Hindi alam ni Mrs. Paglabas mo pala, lahat niyayakap mo. No? Pasok na ako. Parang ang hirap naman maging DJ. Alam mo pa. Kung kasi trabaho yan. Magyayakap ka paglabas ng bahay. Hindi lang DJ yun. Lahat ng taong friendly, applicable yun Kung friendly ka masyado May bilang ba ng seconds yung yakap? Kailangan ba? Walang namang sinasabi. Pero ang sabi, basta nag-contact, nagdikit. Hindi mo alam, meron pala. No? Ang symptoms po niyan, yun nga, yung blisters na makati. Tapos nakakaramdam ka rin ng pagkapagod, lobat ka lagi, parang gano'n. Ayan. Tapos merong muscle and parang abdominal pains, parang sa fever pains. Yun, gano'n. So, pag meron yan, pa-check na kayo, di ba? Pero anyways, para mas ma-clarify po tayo, attend tayo dito sa trainings and briefings and seminars about MPOX on September 24, 9 in the morning. Ano ba yung September 24? Anong araw ba yun? Teka, tingnan nga natin. September 24 is Ayaw Gumana. Ayaw gumana ng September 24 ay Tuesday yata yan. Yeah, Tuesday. Pare ko, Tuesday. Oo. Yes. Yan. So, para sa mas para DJ sa mas para DJ Town, para sa mas tamang impormasyon. Dahil sa ating tatlo. Oo, magbibigay ng ano parang opinion lang sa amin. Ano yan? Kuro lang. Kuro yan. Pag sa ating kasi nakinig, parang mahirap sila. Pero yung announcement po totoo po. Yung announcement totoo. Doon po tayo mag-concentrate sa announcement. Yeah. Town Hall meeting. September 24. Opo. It will be conducted by our Public Health and Safety Department doctors and sila Dr. Cesa, sila Doc J, sila Dr. Briones, Doc Sorvic. Yan, sila po yung bahala dyan. Yung mga doctors. Yan, okay. Kayo pare ko, baka may announcement din ba kayo? May baon kayong gusto niyo i-promote? May MPOX ako. Pero hindi pa naman tayo nagyayakapan. So, okay ba? Safe pa. Kala ko bibigyan mo kami ng ibang meaning na MPOX. M is for P is for. Di ba, yan din ba yung monkeypox or ano ba yan? Yeah, it used to be called monkeypox. Parang
parang alam mo nowadays di ba? Parang you should be careful nowadays with everything you say because of yung cancel culture, yung woke culture. Kaya isa yun sa reasons kung isa to sa sa tinamaan. Brand, okay, gets. That's how cruel on monkeys, but mga word. That's what it's called. Diba? Wow, doon pala galing. So M na lang. Pero kasi doon din pupunta eh. Pag tinanong, ano yung M? Alam ko mag-invento ko ng iba salita. My pox. Akin yan bakit ba? Ako yung may sakit eh. Diba? My pox. Gusto mo? Gusto mo maging your pox? Halika, yakap. Once again, for those who just tune in, welcome po ha. Ito yung third episode ng ating ng bago nyong katanghalian. Nga lang, tuwing Wednesday lang, no? Hindi naman namin sinasabing tuwing Wednesday lang kayo magtanghalian. Pero kami yung, at least tuwing Wednesday may kasabay kayo. Again, ang Hump Day. Yeah, Hump Day Wednesday. Hump Day Wednesday. Go. Kaya ba niyo napili yung Wednesday? Dahil Hump Day siya. Hindi, dahil sa schedule namin. Hindi. Pero kasi maganda siyang magandang parang kick-off. Middle of the week. Kick-off pa weekend. So, maganda yan. Yung hump kasi pinaikli lang naman yun eh. Dahil din, tinamaan din yun. Tinamaan din yun. Another word. Tinamaan din ng Dahil sa mga walk nga ngayon. Dati yun hampas lupa. Hampas lupa Wednesday. Hampas lupa Wednesday. Uy, nakaka-offend dyan sa hampas lupa. Ano ba yan? O sige, hump na lang. Hump day. Grabe yung offend meter nowadays. No? I can't get enough of it. I watch them on YouTube lahat. Pero if you think about it, words are neutral. Words po are neutral. It's the context. Paano siya ginagamit. Yes. Yun eh. Medyo babaan naman natin ng konti offend meter. Masyadong sensitibo yata. Hindi natin nagkakaproblema eh. No? Getting sensitive na lang. Or we just want attention. Hindi ko alam. Mga ganun din eh. No? Maari. Yeah. Mali yun May sasabihin ako. Type. Yung problema eh. Kasi type lang eh. No? Pero pag sasabihin mo in public, minsan kahit kung offend. Kasi minsan ganun, di ba? Pag offended ang tao, yung no offense on the spot. Yeah. Wala siya sasabihin. And then magugulat ka. May dami pala niyang sinasabi. Isang post mga in a way, technology aided that eh. Tinulungan ng teknolohiya eh na mga duwag. Everybody now can mga duwag. Maging diretso tayo dito. Everybody now can voice their online. Keyboard warriors. Keyboard. Yan. Wala nang nagpapa-burn. Papa-burn. Wala na raw burning apps na available. Pa-burn, no? Pa-burn, Those were the days now. I remember yung bibigay ka lang ng CD sa computer. Lahat ng songs, kahit ilang album nandiyan. na. Yeah. Which in a way killed the parang pumapatay sa music industry Tapos after ilang plays nag-skip na siya. So automatic nagiging remix yung CD mo eh. Bagong remix yan. Oo nga, no? Bago na yan, Tapos pagkasunod love song to biglang dance music, no? Yeah, it happens. Alright. And also, in addition po, ongoing ang Sustainable Tourism Summit sa Subic Bay Exhibition and Convention Center. Ano to eh? It's a 2-day affair. It started yesterday hanggang today. Ayan, the Tourism Summit po happening at the Subic Bay Exhibition and Convention Center. Part din yan ng Tourism Month celebration. Alam niyo ba mga pare ko, the September is the Tourism Month. Yeah, the whole month of September ang Tourism Month. Kaya meron tayong series of events kagaya ng ito yung unang-una. Ito po yung pinakapanimula ng Tourism Month natin. Ang Central Luzon Sustainable Tourism 2024, September 11 to 12. Actually hanggang bukas pala. Yeah, I stand corrected. Ayan, September 16 naman, merong job fair sa Lunes po 'yon. Yung mga gusto mag-apply ha. I-ready nyo na yung mga resume ninyo. Apply tayo, okay? Nakakamiss. September 18, Digital Marketing Session. September 23, ito yung Subic Bay Travel Photo Contest. Uy, no filter. Hashtag no filter, September 23. Do you guys do photography? Lahat naman ngayon, gano'n na eh. Everybody became a photographer. Kailangan eh. Pag may IG ka, required kang maging magaling required na photographer. Pero yung September 23 na gaganapin na photo contest,
may nakalagay na #NoFilter. Talagang #NoFilter. Talagang raw photo as is na ano ba yun? Parang siguro you can use those cameras. Walang ginamit na filter sa standard camera lang siguro. Hindi ko alam kung paano nila matitrace yun. Anong camera gamit nila dyan? Camera phone or yung mga ano talaga? Sa camera phone kasi meron tayong default camera din maaring yun siguro. Yun. Pero for further details, if you wanna know the entire details, medyo mahaba kasi yung instructions nandoon. Pati yung premyo nandoon kung magkano. Bisitahin niyo po yung ating SBMA Tourism Facebook page is called Fantastic Subic Bay. Ayan. Fantastic Subic Bay. What are the things that you love taking a photos of kayo mga pare? Mga paborito niyong pinipicturean? Pwede ba sabihin sa radyo yun? Pwede naman. Kakasal ko lang kahapon. Parang anong pinagpipicturean mo, pre? Ba't di mo sabihin sa kanila yung sinend mo sa akin? Hiling mo mag-send ng ganong picture. Ay. Malaki ba yun yung sinend niya na picture na kinailangan ang tag doon, i-dropbox para ma-send? Sa G-Drive. Pag si Shaq daw nagsisend sa girlfriend niya, ginagamitan ng, G-Drive ba? G-Drive. Dropbox. Yung malaking yate. Malaki yate. Laki kasi ng yate ni may yating malaki yan si parang Shaquille O'Neal. Wow. Ayan, so pero ako, to answer the question, ang gusto kong pinipicturean madalas, yung moment. Hindi ako masyadong, wala ako siguro akong skill tumingin ng mga angle-angle. Kasi every time may magandang view, ang ganda na nakikita ko Picturean ko to, pag pinicturean ko, ba't hindi parehas? Mas maganda yung nakikita ko din sa picture, alam mo yun. So wala akong talent doon. It's supposed to be the other way around. Pag pinicturean mo, ang ganda tignan Although may mga techniques, syempre yung mga pro na yung nakakaalam yan. Pero ako madalas pinipicturean ko yung moment. Kunyari may magandang nangyari tong sa pagkakataon na to, dito sa lugar na to, pipicturean ko yan. So just gonna keep it, parang ganun. Talent yan Talent. Ibang mata. Ibang mata. Tsaka meron din yung kaya niya yung halimbawa ito nangyari moment. Kaya niya yung papunta pa lang doon or during nandun yung kaya niyang humugot ng camera and to take a picture. Kasi para timing ako personally hindi ko kaya yung ganun If yung moment nangyayari sa harap mo, wala akong hindi ko kaya yung kamo yung ang nangyayari dyan kapag ganyan sa atin madalas, di ba, nakita mo yung moment, uy, ang ganda nun tapos matapungan after 2 seconds, ay, hindi ko na picture tapos na selfie na lang everybody. Ako naman, honestly, I suck at photography. I suck. Buti na lang, yung mga hilig kong picturean, hindi naman kailangan naman magaling. Ang hilig kong pinipicture yung mga nakakatawang bagay. Kunyari sa grocery. May nakasulat. Yung last kong pinicturean nakalagay, baby wives. Letter F baby wives. Yun, picturean ko yun. Hindi naman kailangan ng skill masyado na. Parang tingin ko yun yung talent natin tatlo na tsaka yung chocolate milk made in Indonesia. Kaya ang nakalagay na chocolate milk in Indonesian language. Sa Indonesia pala ang chocolate koklat, ang milk susu. Koklat susu nakalagay. Pinicturean ko ngayon. Hindi po bastos yun Indonesian word yun. Another milk word chocolate na naman na pwedeng maban. Milk chocolate in Indonesian is koklat susu. Yun yung language nila milk yung tinutukoy Pero come to think of it, ang galing ng ng pagkaka-derive nila dun sa word nila for that Relate di ba? Alam mo na. May mga malapit pa rin kasi mga words natin. Kahit paano ng mga Asian meron pa rin minsan nagtatama tama. Swak pa rin. Milk ang tinutukoy nila. Pagdating dito sa atin, packaging na ng milk. Lalagyan na ng milk yung tinutukoy. Mahirap yun no? Kahit dito na lang parang may mga Visayan words. Na okay, totally hindi bastos sa kanila. Pero pag sa Tagalog, pagka sinabi, parang bastos Tapos depende pa yung pala, iba pala ibig sabihin. Totoo yan. Tapos depende pa sa pagkaka-pronounce. Gaya nung isa sa in relation to that, may kapitbahay ako noon na Ilocano. Doon ko lang nalaman na ang Ilocano pala, may sariling word sa salamat. Okay. Tinanong ko sa ibang Ilocano, sabi nila, hindi, salamat din Sabi ko, naririnig ko sa kapitbahay ko Anong sabi nung kapitbahay mo? Tangkyaw.
Sabi ko, may sarili pala kayo. Ang kiyaw. Kahit yung yung ensaladang talong sa kanila. Yung ensaladang talong sa Ilocano. Hindi ko na sasabihin. Baka maging last day ko to sa... Baka hindi lumusot eh. Letter Q naman eh. P-O-Q-U-E. Tapos times 2. Times 2. Yun yung ensaladang talong sa kanila. Nung napunta ako sa Ilocos, tawa ako ng tawa. Lahat ng menu meron eh. Tawa ako ng tawa. Talaga meron na ito. Yes. Dalawa pa. Yung isa nga masarap eh. Dalawa pa. Sabi ko, alam mo masarap. Tanong magkano? Magkano ba? Magkano ba? 150? Hindi na. Hindi. Kung may pictures po kayo ng mga yan, pwede nyo i-share. Dahil ito yung pinag-uusapan natin, yung travel photo contest nga naman. Pero itong travel na to, na photo contest na to, dito sa yung mga kinuhang picture, dito within the Subic Bay. Local, tama. Dahil tourism celebration natin dito eh. Yan, opo. Yung next po doon, September 23, Unveiling the Wonders of Subic Bay. Tour guiding, video contest pala, no? Tour guiding video contest. Parang imumustra mo na nagto-tour guiding ka, i-video mo. Tapos isasubmit mo as entry, gano'n. Yan. Marami ba tayong dito, mga tourist guides sa SBMA? Marami tayong tour. Kasi meron tayong sariling SBMA Tourism. Okay. Meron, aside from the private tour companies, tour groups here, si SBMA meron mismo. The SBMA Tourism Department. Yan. Minsan kasi meron naman may mga tour guides tayo like from schools. May sarili silang kinontrata na tour company, may tour group yon. Tapos they will coordinate with the tourism. Sasamahan sila ng tour guide. So two tour guides, one from them, one from us. Okay. Kasi syempre yung ibang tour guide naman, especially those who are not from here, hindi familiar. Kaya they collaborate. Yan. May gumagano sumisingit tayo sa tour guide. On your left, you can see some friends. Exactly. Ganyan ginagawa nila habang nasa Exactly. Gunundo. Ganyan ang ginagawa nila. Joke lang. I myself is a certified tour guide ng DOT3. I have my certificate. I've undergone training. Kasi if you guys remember, nagkaroon tayo ng dito, cruise ship, di ba? Dumarating yung mga cruise ship noon, di ba? Nung naging cruise ship, destination tayo, they have to train a lot of people, everybody. Kasi libo-libo yun eh, yung sakay nung cruise ship. So, they trained everybody, SBMA employees, mapa-tourism employee man or ibang department, I participated in. So, nung dumating yung mga cruise ship, yung mga Chinese cruise ship, ayun, madaming kinaya nating i-handle dahil they appointed a lot of people to be tour guides. So, SBMA employees. Yan. So, gaano katagal na training or course ba siya? Or? I think it was a 3-day seminar and training. And then you will get certified. You will be given the certificate. Kaya nung unang dating nung unang cruise ship destination natin, it was really handled well dahil na-delegate, kumbaga yung task na-delegate well sa mga ayun. So nung it would be an extra point nga pala since alam niyo naman halos lahat to Chinese. If you would learn a little Chinese. Kaya nung dumating yung ship, naka-line up kami mga tour guide. Waving the Chinese and the Philippine flag and the SBMA flag back to back, parang ganoon. Yeah. So nung dumating yung ship, so sabi ko, sabi nung kapitbahay, kuya marunong ka. Hindi, malay mo tumama. Lyrics ng lyrics ng kanta ni Yoy Villame, pare. Baka may word na sumakto. Kaya alam mo, napaka-racist nung kanta na yun. Pero noong 90s, wala eh. Wala. Alam mo yung kanta na yun. And sinabi niya sa interview, walang meaning yung kanta na yun. Yes. It's just parang tunog Chinese lang. Tapos tinanggap Not even nga eh. Not even. Talagang straight up na pang pang loloko. It's racist talaga. Well, it's walang hate. Pero walang hate. Walang hate. Yun ang nasabi ko, alam mo mga Pilipino ganun eh. Racist tayo pero without hate. Alam mo yun? Exactly. Sabi pag pare, ang mga Pilipino racist kami pero walang hate. I mean, i-address namin yung kulay mo. Pagka black ka, magaling ka sa basketball. Pag Chinese ka, magaling ka sa math. Pero sabihin mo, yung mag-share tayo ng meal sa isang table, mag-share meal sa isang table. Pag umpo tayo sa bus, kahit hindi sa likod, hindi sa harap, katabi ka namin, it's fine. Yun lang talaga, tatanggapin mo yung maraming
Totoo yan. Do you play basketball? kasi tayo, when we're racist, it's just for fun eh. Hindi naman tayo nang-insulto eh. Nagkakatuwaan lang tayo. Parang gano'n eh. Gaya nga sinabi mo, when you're black, you have a big muscles. Big muscles. Big height. You know? Actually, hindi racism yun. Kung gano'n pa. Parang It's a fact. It's genetics. It's genetics. Grabe naman ang bastos ninyo. Genetics yun. Complementary racism. Yun pa. Pag naging racist tayo, it's never the negative. No? Pansin ko rin, hindi yung negative side ng bagay. Kaya lang sa woke culture, kahit complementary na, hindi pa rin eh. Sana mabago yan, ano? May mga alam mo, may mga nawalan ng trabaho dahil diyan. Totoo. Hindi na binubuk. Totoo. Meron din. Even sa industriya natin ng stand-up comedy, may mga naging biktima ang woke culture na yan, you know, na cancel dahil. Hindi naman parang nangyari sa US. Halimbawa, ang tradition kasi nun, yung mga college universities, isa yan sa mga venue ng stand-up comedy. Kasi supposed to be dun yung open yung ano mo eh. Open ka sa opinion eh. Yes, exactly. So dati nung nag-start sa Amerika yung stand-up comedy, yan, yung mga time nila Eddie Murphy, yung mga early days, nabubuk sila sa mga university. Nga neto problem ngayon yung mga woke culture. Nangyari, sila mismo yung mga comedians ayaw nag-iingat. Kumbaga parang ano ba pipiliin mo? Maglinis ka ng material mo para dun sa kasi may chance ka. You will change your kasi yung career ender eh. Pagka nagkamali ka ng may nagkamali ka ng sinabi, hindi ka na Dalawa pwede puntahan eh. Pwedeng career ender or pwedeng mag-pick up yung bigla yung career mo. Depende kung paano ko susuportahan ng netizens. Pero 50-50 kasi yan. Risky. Malaking risk. Malaking risk yun. Kaya as comedian, mag-iingat ka ngayon ng mga material mo. Hindi mo na pwedeng dati, normal lang to eh. Hindi ko na pwedeng sabihin to. May mga word pa naman sa comedy na pag yun yung ginagamit mo nakakatawa, pero pag binago mo yun, hindi na nakakatawa. Weapon kasi nila is bibidyohan ka, they will take your word out of context, tapos ipopost ka. Sinabi nitong comedian na to na napaka-rude sa mga ganito. Pag wala sa context, pag tinanggal mo yung context talaga. Even yung tapos talaga. Tapos even right now, etong notebook ko, andito yung jokes ko. Kung tatanggalin mo yung context, and babasahin mo lang siya as is. Kunyari napulot mo lang random. Anong klaseng tao to? Anong klaseng tao to? Sira ba ulo nito? Parang ba't ganun siya mag-isip? Parang gano'n. Pero kung lalagay mo yung context, then it's funny. Well, some of it. Pero kumbaga, wala pa dyan pare, yung talagang may intention. Kasi meron ding mga walk na may intention. Kunyari, hindi lang kita trip. Hindi ko lang talaga trip yung yan eh. At meron siyang medyo sablay ng konti, so edit ko to. Edit mo lang yun. Huwag mo lagyan ng context. Huwag mo ibuo yung video. Cut mo. Sabay upload mo. Ganito pala si Idol. Yari ka na. Wala na. Yari ka na. Yun. Oo, tama nga naman. And nasa na ba tayo? Sa tour guiding video contest. Ayan. Ang susunod doon ay September 25, Tourism Rhythm Dance Battle. Yan, kami pwede sumali dyan. Ang mga, well, actually, ang iniimbitahan po nating sumali, pwede pang sumali, is the schools in the Subic Bay Freeport area. Pag sinabi nating Subic Bay Freeport area, Olongapo, Bataan, Bataan Zambales, and Subic Bay Freeport, yung mga schools dyan sa area na yan, sila po yung mga pwedeng sumali. Nice. So, sali po kayo, the schools that are listening now. Anong klaseng dance competition? So, yung modern, yung mga cultural, paano yan? Any dance, basta siguro pwede mong samahan ng ang tema is, parang piliin mo ang Pilipinas, mga gano'n. Kasama mo ng konti. Kasi nga, Tourism Rhythm Dance Battle. Pero kasama pa rin yung modern dance, syempre, i-incorporate. May TikTok yan. Hindi pwedeng wala TikTok dyan, di ba? Isa sa mga guest natin, yung kilala niyo si Kuya Paddy Marcelo, aka DJ Lolo nyo. Yun. Siya yung nag-guest sa unang hirit, ko DJ. Mga morning show. Yun lang kasi yung name niya sa TikTok, DJ Lolo nyo. Okay. Yan. May mga TikTok dances siya na ina-upload. Nag-million views, kaya naimbitahan siya sa shows like Unang Hirit, na-feature siya. He works for the same department here. Siya yung ating graphic designer. Nandiyan lang sa kabilang office yan, si Kuya Paddy Marcelo. Isa siya sa mga, nabanggit ko, sa mga judge dito. Nice. Sa Tourism Dance Battle. Baka yung nasa algorithm ng TikTok natin, Mac eh. Oo nga eh. Hindi mo ba si ano eh. Baka hindi pang contest yan.
search nyo lang mamaya, DJ, magkadikit lang, lolo nyo. DJ Lolo nyo. Yeah. He's in his 60s and yet he dances. Galing sumayaw. Yeah. Talaga? Talagang lolo pala talaga. Yeah. Ay, wala pa. Sorry Kuya Paddy, wala pa yata. Magsi-60 Pero pa lang yata. siguro talagang bata pa lang siya, sumasayaw na siya, tapos hindi siya nag-stop. He used to be with the Solid Gold Dancers. Oh, okay. Yeah. Yung mga The 90s dancers na ni talaga. Alma Moreno on Loveliness. Si Francis Magalona yun. Nagkakalabasan ng edad. No? Yung mga show na 80s and 90s. Yeah, he's with the Solid Gold Dancers dati. Ay, nice. Okay. So yan. 60, tapos sumasayaw ka ba? Na-imagine mo ba yung sarili mo na gano'n? Tapos ang galing pa sumayaw. Ang galing ba? Yung graceful ka ba rin? Sinasama niya yung mga apo niya para kasi modern dance, syempre. Tapos may apo sa background para ano pa rin. Balanse. Balanse. Ang galing. Mas bagay ba yun eh? Pagka 60 ka nagsayaw, pero dancer ka na ng bata ka, iba yung magiging galaw mo eh. Compared to yung 60 ka na and then just picked it up na. Sasayaw ako parang... Yeah. Or baka hindi niya rin talaga hininto, tuloy-tuloy siyang sumasayaw din. That's the difference with him. Titigas din yung katawan mo eh kapag... Pag matanda ka na, gano'n. Kuha pa rin niya yung galawan ng modern dance na siya, bago na, hindi kagaya nung... Pero Praktisado siya. Alam niyo naman yung alam niyo yung galawan ng mga dance nung 80s and 90s, mahirap din Mahirap. Record ang backward noon. Oo. Required ang tumbling nun. Pag di ka marunong bumackward. Gusto ko sana sumama sa grupo nyo, mga dance groups nyo. Marunong ka ba bumackward? Backward ka muna dyan sa dagat. Oo. Sa buhangin. Sa dagat o sa buhangin. Kasi ng generation natin, pare, yun yung kasagsagan ng Street Boys. Yung mga yan. Yun. Sila Wawi Di Guzman. Sila Jong, sila... Oo. Hindi mo na natatanong, ako ay dating member ng Active Kids. Active Kids! Yes. Dalawa lang kami ng pinsan kong member. Yung mga kabataan niya, yung totoo yan eh. Sumayaw din ako. Sumayaw ako nung elementary. Praktisan. First year high school yata yung huli kong sayaw pa. Tapos nahinto na. Iba yung case nung 60 ka na, sumasayaw. Naglaba lang ako kahapon. Hirap na hirap ako maglakad ngayon. Naglaba pero mahirap paglakad Parang may nasisira lagi. Yung problema ginawa ka. Parang pag tayo mga lalaki, pag tumatanda, lahat ng bagay tumitigas, puwera na lang yun eh. Alam mo, napaka-ironic. Napaka-ironic na. Napaka-ironic. Nung malambot pa yung katawan mo, graceful ka pa. Yun lang yung matigas. Yun lang yung matigas. Yun lang yung matigas. Pero ngayong ayaw nyo nang tumigas. Buong katawan mo tumitigas eh. Ipanglaba kaya natin. Kaya Maglaba ka nga. DJ Tommy, dito ipapasok yung King Tut. Yun, DJ Tommy. DJ Tommy, dito ipapasok yung King Tut. Na supplement. Oo nga. Hi sa mga kaibigan natin sa King Tut. If you guys are listening, ayan. Balik na kayo. Pwede dito sa Laugh Out Lunch. And aside from the tourism battle, ang pinaka-panghuli is the outreach program of the SBMA Tourism. Ayan. Laging may beneficiary ang outreach program nila. Yes. And September 27 talaga is the Tourism Day. Ayan. World Tourism Day ang September 27. Ayan. Nice. So to celebrate, mag-tourism tayo. San yung pag-outreach program, DJ Tommy, san sila? Usually may pinipili silang community or grupo na pinupuntahan, like orphanage or tapos sila yung beneficiary. Pero right now wala pang na-i-announce na chosen beneficiary for the outreach program no? Ayan, okay. I-ano natin, gusto mo? Pwede naman tayong mag-suggest. Kunyari kung may sinusuportahan kayo na mga orphanage, mga gano'n. No? O kaya yung family namin, di ba? Paano mag-apply para maging sa mga mapipiling orphanage? Kailangan po namin aircon. Yung kahit 2.5 horsepower sana, 1 HP lang kasi yung gamit namin. Tsaka yung mga gaya ng college scholarship for young women. Okay. Kunyari, DJ Tommy G's college scholarship for... Pero dati noon, alam mo isang Angat Putik Foundation ba yan? Angat Putik. Hindi, alam mo isa sa mga isa sa magandang advocacy. Ako gusto kong gawing advocacy to eh. Sagip pa GRO Foundation. Parang gano'n. Okay. Sagip pa GRO. Hindi kasi... Please explain. Oo, hindi kasi... Explain mo yan. Tumawa na kagad ako. May explanation pa eh. Sorry. Ano na maisip ng mga nakakarinig eh. Sige. Okay. Interesting. Hindi kasi parang parang hindi naman sa kasi
Eto, kasi sa Subic kami. Okay. May sarili kaming red light district doon eh. But ngayon, wala na. Pero kasi ang problem dyan, hindi, yung, alam mo yung nalalaos na. Kasi para pag bata, you know, it works for both sexes. Even yung mga entertainers natin na male, ganun din naman eh. Pagka bata, may kita ka, mga benta ka, you know, may mga naghahanap sa'yo. Pero pagka tumatanda ka, wala, unti-unti na, ang problem dun yun rin lang yung alam mong hanap buhay eh. So kumbaga parang ang dun is, you know, may parang wala na sila pinagkakitaan. Pagkakitaan. Somewhere to go to. Na, and that's where you come in. Sagip. Sagip. Hero Foundation. Okay. Well, sa mga nakikinig po na sa kumakain nga, ito disclaimer po namin. So yung show ni DJ Tommy, yung opinion namin ay walay po sa kanya. Wala pong kinalaman ang Subic Bay Radio 89.5 sa mga pinagsasabi namin. Nalimutan ko parang radyo tayo. Akala ko inuman lang to. Alam mo, papunta na ako sa kung saan. And then, yung please explain mo may tono eh. Parang pero maganda naman yung adhikain mo. Ang importante naman sa adhikain ay yung may natutulungan. Yes, exactly. And katotohanan naman yun eh. Katotohanan. Similar to athletes, di ba? Hanggat bata sila, hanggat athletes, kaya nila, kung yun lang yung kaya nilang gawin, yun lang yung alam nila. Paano pag natapos na yung past their prime na sila, di ba? Yun. Magandang may nakasuporta or Hindi lahat parang si Pacquiao. Si Manny Pacquiao, yun yung safe and secure na eh, no? Safe and secure siya talagang yung peak niya, kumita siya talaga and then establish niya yung sarili niya. Kasi parang lalo sa boxing, hindi lahat ganun ang sitwasyon. Marami. As in marami. During time nung peak nila, kumita sila, hindi sila hindi nila pagtabi. So nangyari, nung wala na, hindi na kayang lumaban. So at the end of the day, nasa kanila pa rin talaga yun eh. No? Kung at your peak, gawan mo na. Be ready and pero kung hindi mo nagawa, yun, problema ka later on. Napaka-special kasi ni Manny Pacquiao. Special kind of creature. Super Saiyan, ano? Medyo iba talaga iba siya. level pare. Iba yung yung from kung saan siya nagsimula up to kung saan siya ngayon. Hindi mangyayari, tingin mo ba? Parang sabi nga nila, pati sa skill ni Pacquiao, parang sabi nila, parang in 20-30 years time, bago ka makachamba ulit ng panibagong ganong klaseng talent. Yes. So, exactly. Hindi siya yung lagi dumarating. Totoo. Sobrang rare. Rare. It's a rare Pokemon. Si Pacquiao ay isang rare Pokemon. Very hard to find. Very hard to find. Kaya maganda nga yung may mga sports program tayo na, di ba, na that are looking for them. Baka nandiyan lang yan. Baka nandiyan lang. Start from yung mga barangay, mga ganun. You never know, baka yung next Carlos Yulo, taga somewhere lang dito. Sana close sila ng mother nila. Sana nga. Sana ng father. Totoo ba yun? Parang magkawin na rin daw sila ng tatay niya eh. May istorya bang umabot na sa ganun? Hindi ko alam eh. Minsan po, fake news yung nababasa ko rito eh. Kaya... Pero huli ko nga nabalitaan, okay, nagbati na raw eh. Mom and di ba, walang nanay na matitiis ang anak. Na sabi. Di, madali sabihin. After ba, sa laki ng pera ni Carlos, parang... Hindi ko na tinuloy. Pwede naman siguro patis. Ganun eh, no? Hindi ko alam eh. Savage din kasi minsan ng tao sa personal na buhay ng mga nakikita natin sa internet. Masyado rin marami nasasabi. Totoo yan. Ginagatasan daw ng nanay si Carlos Yulo. Para sa akin naman, fair lang naman yun. Kasi nung bata naman si Carlos Yulo, ginagatasan niya rin yung mama niya. Ano lang ba? Balik-balik lang. Diba? Kasi ano lang ba yung ka sa... Hindi ko rin. Okay, sige. Dapat kasi, ang nangyari, nung nanalo siya ng gold, ang laman lang dapat ng storya natin, Carlos Yulo nanalo ng gold. Karangalan sa... Ganun lang. Pati personal kasi inungkat. Sa ibang lugar, din naman ginagawa yun na uungkatin yung meron din. Pero yung sa atin, grabe kasi. Grabe makaungkat. Masarap kasi yung chismis ni Tommy. Ano ba? In-interview yung nanay, in-interview yung kapitbahay, yung kapatid ng nanay. Ang may kasalanan dyan, yung mga show dati na mga showbiz, balita! Yung mga last part, isang segment. Nung dumating yung storya ni Carlos Yulo, naghalo na yung sports tsaka showbiz. Hindi na nila alam. Saan ko puputulin to? Parang magkakadiretso na lang. Showbiz and sports, no? Gumanan na eh. In the process tuloy, nakalusot si Gu.
Si Alice Guo. Kaya nga, bumalik na nga. Sumabay sa ano, di ba? Kung naalala niyo, sabi, di ba? Sumabay sa... Ayun. Habang busy lahat. Habang tumatumbling siya, tumatumbling din siya Tumatumbling din siya. Pa-exit pasakay ng bangka. Or bangka ba? Aeroplano? Magulo ilang bangka daw Parang depende kung... Mga narcos na galawan yun. Oo, narcos yung giyama. Yeah. Pero kung pag tinignan mo yung nangyari, alisin na natin yung kalokohan at panloloko na ginawa sa bansa natin, no? Pero yung kung paano nangyari, lahat pampelikula Oo. Pelikula scene na talaga nangyayari na nasa hearing, tapos may, alam mo yan? Carnival no? Carnival. Pare, ito sinasabi ko, pare, kung 90s to, habang nililitis si Alice Guo, may shooting siya sa Maalala Mo Kaya tungkol sa buhay niya. Habang nangyayari, pare. Habang nangyayari. Tama. Kung 90s to, ganun Diba? Parang ganun Yung, halimbawa, yung mga massacres during 90s. No, the massacre story. Tumatakbo pa yung kaso nun. May may... Tapos kung sino pa yung mga involved, minsan sila rin yung starring. O talagang kinukuha rin nila. So imagine mo si Alice Guo, lalabas siya sa detention center ng PNP bago siya pumunta sa Senate, pupunta muna siya sa studio. Sisingit niya muna, ganun. Tapos ang title lagi noon, may pagtotoong buhay, The True to Life Story. The True to Life. So, ganun, Ang naging kapalit na lang True to Life. Ang naging kapalit naman noon ngayon yung mga selfies na naglabasan, di ba? Yung mga yung naging hindi ginawa na movie pero daming selfies, no? Yung mga doon mga napagdudugtong-dugtong yun kaya nakakabuka ng pelikula. Parang ano siya parang celebrity status siya. Yun pa rin ang flow no? Kahit siya At tingin ko naman may celebrity status siya sa kabilang side kasi dalawa naman yung side lagi ng natin ngayon, especially ng politika So depende kung anong algo mo nga sabi nila So malamang ano siya sa kabilang side sa algo niya siya doon pare. Superstar siya doon. Pero minsan tingin ko dahil maganda siya Tingin mo kung pangit si Alice Guo, mangyayari. Hindi, malaking factor yun. Malaking factor yun. Para si kahit sino, para si, yung isang Fernandez, para yung nahulihan ng marijuana. Si Mark Anthony Fernandez. Mark Anthony, nung nahuli siya, ganun din nung nasa stasyon siya. Nagpa-selfie yung mga Nagpa-selfie yung mga pulis, pare. Tingin mo ba kung si Junjun yun, natambay sa kanto, nahulihan ng marijuana, ganun din ba yung mga... Tama. Si Paring Baldo. Di. Baka nga tinukhang pa. Baka nga din, wala na, hindi na bumabot sa stasyon. Hindi pa pala sigurado. Teka lang, tinigok nyo kagad. Napulot niya lang yan Nakita namin, napulot niya kanina Masyado kayong judgmental. Sabi pa nung nagpa-selfie yung kay Mark Anthony Fernandez, sabi pa nung isang comment, kamukha ni Rudy, no? Rudy Fernandez. Pero feeling ko si Alice Guo after neto, kung hindi siya makukulong, magiging artista siya pare. Hindi ako gusto niya lang. Feeling ko may itsura sa Pilipinas. Anything is possible. Tsaka may itsura naman talaga siya. Alam mo alam niyo nung lumalabas sa news nga na parang nagkaka-crush nga ako nung sinabing meron siyang kotseng maganda. Bentley ba yun? De joke lang. Parang mahal ko na siya. Mahal ko na siya. Bentley to Tingin ko parang may offer na rin siya sa Viva Max. Marami nang... May offer na yun. Like parang, tingin mo. Nasa Chooks to Go na nga siya Bilang ikaw yung nasa bilang dito sa grupo na to. Ikaw yung nandoon sa mainstream sa industriya. Tingin mo ba aalokan si Alice Guo ng Viva Max? Hindi ko alam ano bang katawan ni Alice Guo ngayon? Hindi magagawa ng paraan yan, para gym lang yan. Oo. O kaya Bello. Feeling ko hindi na siya mag-risk masyado ng mga ganun para lang sa TV pero not necessarily Viva Max. Teleserye. Pwede siya mag-influence. Hindi. Hindi ko alam. Teleserye, pwede yan. Pero nakita niyo yung poster ng Chooks to Go. Chooks to Go talaga? Hindi po siya talaga yun kamukha lang niya. Kumuha lang ng model na nakapost ng gano'n. Chooks to Go. Mapapabalik ka sa Pilipinas. sa sarap. May nagalit yata, di ba? Saludo ako sa marketing think tank ng Chooks to Go. Malikot siya. Putok na putok sila ngayon. Ang mga comments ng tao, dahil dyan, bibili ako ng marami.
Maraming chooks. May mga nagagalit, pero they just don't understand that chooks is just humoring us. Diba? Satire and di ba? Parang nag-start yan nung yung yung Gilas Pilipinas noon. Parang doon yung nag-start yung chooks to go. Parang si Terence Romeo at ginawa nila? Parang ginawan din nila? Ginawa nila. Magaling. They're just humoring us. It's just humor. Parang pinapatawa lang tayo. Yung iba kasi, alam mo na, balik na naman tayo. Woke culture, masyado seryoso. That's so disrespectful of blah, 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 blah. They're just humoring you. Diba? Hindi mo gusto yung narinig mo, hindi mo gusto nakita mo, edi ano mo lang. Pagpag mo lang. Hindi naman yun yung makikita mo araw-araw. Huwag masyadong high blood. Relax ka lang. Nakaka-stroke yan. Mismo. Ayan. Wow, time flies so fast. We're out of time na. Wow. Any final plug or announcements, mga pare ko? Magpo-promote kami. Hello sa inyo sa nakikinig ng, of course, Subic Bay Radio, especially ang The Morning Brew ni DJ Tommy. Iniimbitahan po namin kayo this coming September 20, 21, and 22. Nandito po si Alex Calleja at ang The Comedy Crew. So, sino si Alex Calleja? Sila po ay mga stand-up comedians ng Pilipinas na pupunta dito para magpasaya ng ating mga locals, Olongapeños, Zambales at nearby towns, no? Yun. Pampanga or Bataan. So, again, that's September 20. We're gonna be at Cork Room, SBMA. September 21, The Palace, Olongapo, and then September 22, Sunday sa Bruce Body. Yun. Hanapin nyo lang ang aking pangalan, Mac Navarez, or you can call 0966-5611088 para sa pagbili ng tickets. Or pag-reserve ng seats. Yeah. Alright. And you can also get in touch with us dito sa 89.5. As you guys all know, 89.5 is one of the media partners of this official show. Media partner ng ating Laugh Trip. Yeah. Thank you for doing that for us. Yes, thank you for reminding me. Nalimutan ko. Alam niyo naman pag Alex Calleja and his crew, pag ikaw nanood niyan tapos lumabas ka na hindi ka nakangiti, something's wrong with you. Pag hindi ka natuwa na siya, patingin ka na. Sobrang saya lagi yan. Basta thank you. Kuyang Alex and the si crew. DJ Tommy sa aming mga show. So maraming salamat. Definitely. DJ Tommy. Ayan, nung hindi pa kayo pumupunta rito, wala akong ibang choice kundi manood sa YouTube. Alam ko lagi nire-remind ko YouTube, no? Bili naman kayo ng ticket, nood din pag may time. Buti na lang this time napapagawi-gawi na kayo rito. So sabi ko, wow, extra awesome. Paring Kin. Yes, Zamba Mic ay mga open mic night namin sa Acapella Cafe. Every Monday, 8 p.m. onwards. So yung Acapella Cafe nasa Wawandwe, Subic yan. Punta lang kayo doon. If talent kayo, gusto nyo mag-perform, punta kayo. If gusto nyo naman manood, punta rin kayo doon. Andun kami, hanapin nyo lang yung mga pagmumukha namin. Andun kami every Monday. Yun, basta Monday. Acapella, malapit doon sa sentro mismo ng Subic Town, yung may malaking gas station. Malapit na po doon. Malapit doon. May kanto papasok. Across that, may kanto lang na papasok. And then, dire-diretso nyo lang, makikita nyo siya. Acapella Cafe, there's a sign. Yun. Tingnan nyo na rin sa Facebook. Yes. Check nyo yung Facebook page. Zamba Mic, ZAMBAMIC. Please add tsaka like kasi currently 4 lang kami na naka-like. Ay, hindi ko pa ba na-like? So please punta kayo doon and i-like nyo para sa mga namin announcement ng shows. Tapos ano pa ba? Acapella Cafe, i-add nyo rin yung nila. I-check nyo rin sila, may FB page sila. Please add them. CUP, Acapella. CUP-E-L-L and then A. Yan. Thank you. Thank you. Yung Zamba Mic. Yes. Tsaka Merceditas Bake Shop. Kapalang ko na yung mukha ko, DJ Tom. No problem. Family business namin sa Merceditas Bake Shop. Meron kaming may branches kami Subic, Olongapo, meron din kami Castilleos. Dito sa Olongapo, nasa kami, number 23, 22nd Street, West Bakbak. So, meron kami, may mga tinapay kami doon. And also, yung mga bakery supply. So, kung halimbawa,
magbe-bake ka, yung mga kailangan mo, cake boxes, flour, yung mga ingredients, meron kami, kompleto kami doon. Lalo na magbe-bare months. So yung mga pang-regalo nyo, pang-business nyo, yung mga pang-sideline, meron kami doon. Baka plano nyo mag-bake ng pang-Christmas goodies, ganyan, or ibibenta, business, pwede rin. If I'm not mistaken, matagal na ang Merceditas Bake Shop, no? Parang bata pa yata ako, naririnig ko ng Merceditas Bake Shop. Siguro DJ Tommy, na kami, almost 30 years na rin. Since 90s ba? 80s? Parang 90. Oh, see, there you go. Alam ko, bata pa ako, narinig ko na yan eh. Baka ibang Mercedes. si Aling Ditas. Alright, so that's about the time we have for this radio show, The Morning Brew Show. And once again, this is the episode number 3 of Laugh Out Loud with Kuya Mac and Kuya Kin here on 89.5 Subic Bay Radio, The Morning Brew Show. Ayan. So, thank you for joining us. Maraming salamat. Catch them again next Wednesday. See you next week. Bye-bye for now. Big Man.